My sisters and brothers, we go to St. John. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at the table with him. Mary took a liter of a costly perfume oil made from genuine aromatic and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. The house was filled with fragrance of the oil. Then Judas Iscariot, one of his disciples and the one who will betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not have me always." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of him, but also because they want to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus also, because many of the Jews were turning away and believing to Jesus because of Lazarus. My sisters, brothers, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Lunes Santo na. Unti-unti na po tayong pumapasok sa pagdiriwang natin ng Triduum, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, at ang Sabado Santo. Sa ating pagbasa mga kapatid, ito po'y sinimulan ng mga sumusunod na salita. 6 na araw bago sumapit ang Paskwa. Malinaw po sa pagbasang ito na inihahanda na ng ni Juan ang ebanghelista, ang mga mambabasa na papalapit na ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Malamang sa pagbasang ito, nararamdaman na rin ng ating Panginoon ang napipintong niyang kamatayan sa krus. At ito ay nagdadala sa kanya ng matinding takot at kalungkutan sapagkat magbubuhat siya ng krus. Alam din ng ating Panginoon ang magaganap sa kanya. Alam niya na maaari siyang iwanan ng kanyang mga kaibigan. Kaya't naroroon ang isang matinding hapdi ng kanyang puso papalapit sa kanyang pagbubuhat at pagkamatay sa krus. Kaya't bilang isang ordinaryong tao, sapagkat ang ating Panginoon ay hindi lamang Diyos, siya rin ay tao, at ang kanyang pagkatao ay kanyang tunay na niyakap sa kanyang pagbubuhat sa krus ngayong mahal na araw. Nang makikita nating Jesus dito ay mas ang Jesus na tao. Kaya't naroon ang kanyang takot. At sa kanyang tindi ng takot, kinakailangan niyang maghanap ng mga matatalik na kaibigan. Mga kaibigan na maaari ang pagkuunan ng konsolasyon at ng lakas ng loob. Kaya't siya ay nagpunta sa bahay ni Lazaro sa Betania. At sa Betania, nagkaroon ng konting pagdiriwang sapagkat dumating si Jesus na bumuhay kay Lazarus. Ayon po sa ating pagbasa, nagpakita ng iba't ibang pamamaraan ng entertainment, no? O aliwin ang ating Panginoon. Si Martha, as usual, naghanda ng masasarap na pagkain. Si Lazaro naman ay umupo sa tabi ni Jesus upang makipagkwentuhan. Pero si Maria ang kakaiba, sapagkat damang-dama ni Maria ang isang napakalaking utang na loob at pasasalamat kay Jesus sapagkat ang kanyang kapatid na si Lazaro ay binuhay.
Kaya siguro iniisip niya, paano ko maipapakita ang aking pasasalamat sa taong ito na bumuhay sa aking kapatid? At kadalasan iyan din po yung ating nararamdaman sa mga taong tumulong sa atin na itayo ang ating buhay. Hirap na hirap po tayo mag-isip ng kung papaano natin sila bibigyan ng pasasalamat. Kaya tag nasa isip ni Marta o ni Maria, ang ginawa niya ay isang kakaibang pagpapakita ng pagpapasalamat. Sapagat ang ginawa niya, siya ay kumuha ng pabango at ang pabango ay ibinuhos niya sa paa ni Jesus at pagkatapos iniladlad niya ang kanyang mahabang buhok upang ipampunas sa paa ni Jesus na binasa ng pabango. Ang dalawang kilos pong ito mga kapatid ay nagpapaktunay ng isang malalim na kagalakan. Umamoy ang pabango sa buong bayan sapagat ang pabangong ito ay napakamahal. Ang halaga ng pabangong ibinuhos ni Maria sa paa ni Jesus ay nagkakahalaga po ng isang taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ganun po yung kamahal. Kaya umangal si Judas at ang sabi ni Judas, kung yung pabango bang yan ibinili na lang natin ng pagkain sa mga mahirap, di sana mas marami pa tayong napakain. Pero hindi ito pinagbawalan ng ating Panginoon. Bagkus hinayaan sapagkat ang ginagawa ni Maria ay nanggagaling sa puso, isang pagpapakita ng isang malalim na pagmamahal. Mga kapatid, ang dalawang simbolo po ay napakaganda. Unang simbolo ay ang pagbubuhas ng pabango sa paa ng ating Panginoon. Ang nagbubuhos po ng tubig o ng pabango sa paa ng isang tao ay ang mga alipin lamang. Subalit si Maria, binuhusan niya hindi lang ng tubig, kundi ng pabango ang paa ng ating Panginoon na tanda na siya ay handang maging alipin ng ating Panginoon. Siguro magandang tanungin ng ating sarili mga kapatid, no? Ako ba'y handa ring magbuhos, no, ng aking sarili upang hugasan ang paa ng aking mga kapatid? Na siyang ginawa rin naman ng ating Panginoon nang hugasan niya ang kanyang mga disipulo. Meron ba akong ganung kakayahang maglingkod sa pinakamahirap sa lahat ng pinakamahirap sa panahon ng pandemya? Ito ay pagpapakita ng aking pagmamahal sa aking Panginoon. Ikalawa, pagkatapos buhusan ng langis ng pabango ang paa ng ating Panginoon, iniladlad ni Maria ang kanyang mahabang buhok at yun po ang ipinampunas sa paa. Alam po ninyo, sa panahon po ng ating Panginoon, sa mga Hudyo, hindi po kayo nagladadlad ng buhok sa harapan ng isang lalaki, lalong-lalo sa isang estranghero. Ginagawa mo lamang ito sa iyong asawa na naglaladlad ka ng buhok. Kaya't kadalasan nakatirintas po ang kanilang mga buhok o nakatago sa damit. Pero kapag ito'y niladlad mo at pinampunas mo, ito ay pagpapakita ng isang malalim na ugnayan ng ating Panginoon kay Maria o ang kanyang pagnanasang magkaroon ng malalim na ugnayan. Handa niyang ipakitang lahat. Handa niyang iladlad ang kanyang sarili sapagkat para sa kanya, ang buhay niya ay para sa ating Panginoon. Tayo po ba tayo mga kapatid, ngayon pong sa panahon ng mahal na araw, naroon ba sa atin ang hamon ng ating pagbasa ngayon na magladlad ng ating tunay na sarili sa harapan ng Panginoon na hindi po tayo nahihiya kung sino man tayo. Ipapakita natin sa ating Panginoon. Handa tayong magpakita at humingi ng isang malalim na pagnanasa, lalong-lalo na sa panahon ng mahal na araw, na sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nais kong magpalalim ng aking pananampalataya sa iyo ngayong araw na ito. Gusto kong iladlad kung sino man ako ngayon sa mahal na araw na ito, kung papaanong iniladadlad mo ang iyong buhay sa amin. Gusto ko rin magladlad upang magpalalim ng aking pananampalataya para sa iyo. Kaya ang pagbubuhos ng langis o pabango sa paa ng ating Panginoon ay tanda ng handang maglingkod o alipin. At ang pagpupunas ng buhok
ay ang tanda ng pagnanasa na magpalalim tayo ng ating pananalig sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagbasa, no, talagang nang ibinuhos ni Maria ang pabango sa paa ni Jesus, umamoy po ang buong paligid. Subalit ang nakalulungkot po rito, ito pong si Juan, Judas, agad nakita, sayang, ibinuhos po lang sa paa, sayang. Pero kay ang ating Panginoon na nagmamahal sa mga mahihirap, hindi po niya nakitang sayang iyon na baka pwedeng ipakain sa mga mahihirap. Sapagkat para sa Panginoon, ngayong mga panahong ito, alam niya na papalapit na siya sa kanyang pagkamatay sa krus, kailangan din niya ng pag-ibig. Kailangan din niya ng pagkalinga. Ang Diyos dito, ang ating Panginoon, ay isang tao na nangangailangan din ng pagkalinga. Di po ba't ito ang mga salitang lumabas sa ating Panginoon nang sabihin ng ating Panginoon nang siya'y nakapako sa krus, ako'y nauuhaw. Nauuhaw siya sa pag-ibig natin. Ang Diyos mismo ang nauuhaw sa ating pag-ibig. Kaya't kinakailangan natin siyang painumin. Kailangan natin siyang mahalin din. At ito ang ginawa ni Maria. Nagpakita siya ng isang malalim na pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasayang ng mamahaling pagbabango sa kanyang paa. Ang pag-ibig po talaga, ganyan mga kapatid. Ang pag-ibig, handang magsayang. Si Judas Iscariote, hindi marunong mag-ibig. Kahit ang sabi niya, sayang. Sayang ang langis. Pero di po ba't pagmahal mo, handa ka magsayang? Di ba't pagmahal mo at mahalaga sa iyong isang tao, handa ka magsayang? Ang pag-ibig, nagsasayang. Handang magsayang. Pag hindi ka marunong magsayang ng mahalagang bagay para sa iyo, hindi ka pa marunong magmahal. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid ang ating ebanghelyo, napakarami pong mga nagsayang ng pag-ibig. Napakarami mga taong nagbuhos ng mamahaling langis sa paa ng mga ordinaryong tao, lalong-lalo na ng mga mahihirap at makasalanan. Alalahanin po natin ang kwento ng alibughang anak. Di po ba't ang ama gumastos at nagbigay ng malaking handaan, nagsayang ng pera para lamang sa isang anak na bumalik na makasalanan? Di ba't katangahan yun? Naalala po ba natin ang mabuting Samaritano na nagsayang ng pera, pabango, at gumastos para sa isang taong hindi niya kilala na sugatan sa daan? Di ba't katangahan din yun? Di po ba't pagsasayang din yun? Naalala ba ninyo nang patawarin ng ating Panginoon ng isang prostitute, no? Si Maria Magdalena? Di po ba't dapat ay binato na rin niya yon sapagkat tunay na makasalanan ang babaeng ito? Subalit pinatawad niya. Di po ba't katangahan ang pagpapatawad? Naalala po ba natin ang isang magnanakaw na nakapako sa krus? Nang sinabi ng ating Panginoon, ngayong araw na ito, dadaling kita sa langit. Di po ba't katangahan? Nagsasayang talaga ang pag-ibig. Naalala po ba ninyo ang kwento ng nawawalang pilak? Nang matagpuan niya ang nawawalang pilak ng isang babae, isang pilak ang kanyang nawala. Anong sinabi ng babae nang matagpuan niyang pilak? Halika kayo mga kaibigan, magdiwang tayo, magpapaparty ako, gagastos ako ng malaki sapagat natagpuan ko ang isang pilak. Di po ba't pagsasayang yon? Na nawalan ka ng isang pilak, tapos gagastos ka ng 100 pilak para pakainin ng mga kaibigan mo dahil nakita mo ang isang pilak na iyong nawawala. Di po ba't pagsasayang yun? Di po ba't pagsasayang din na iiwanan mo ang 99, hahanapin mo ang isang nawawala? Pagsasayang. Ang pag-ibig nagsasayang. Kaya minsan sabihin mo, para bang, ako nga, di ba, sabihin mo, 3 taon na ako rito sa Jesuit Mission Station. Sasabihin iba, parang nagsasayang ka lang ng buhay dyan. Diba? Inuubos mo lang yung buhay mo dyan sa mga taong hindi mo naman kilala. Pero yung nga po ang pag-ibig handa tayo magsaya. Di po ba mga nanay, tatay, di po ba marami kang sinayang sa paglilingkod sa kapwa? Mga volunteers, ang dami nating sinasayang ng oras na sana ibinigay na lang natin sa pamilya.
o yung ating mismong pag-ibig at panahon na sinayang natin sa pagpapalaki ng ating mga anak na tumanda ka na, nasasabihin mo, tumanda na ako, hindi man lang ako naisip ang sarili kasi ang isip ko nasa aking anak. Nagsasayang po talaga ang pag-ibig. Kaya dito sa ating pagbasa, ito ang nakita ng ating Panginoon sa babae. Nagsayang ang babaeng ito, subalit nakita niya ang pagsasayang sa larangan ng pag-ibig. Mga kapatid, ang pinakamalaking pagsasayang ng pag-ibig ay ang pagkapako sa krus ng Diyos mismo na hinayaan ng Diyos Ama ng kanyang anak ay mapako sa krus ngayong Biyernes Santo. Pagsasayang sapagkat pinili ng Diyos na ibigin tayo, kaya't pinili rin ng Diyos Ama na masaktan siya kahit ng kanyang kaisa-isang anak ay mapako sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Nagsasayang po, mga kapatid, ang pag-ibig. Kaya nga, sabi ng Ama, ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Alam po man ninyo na ang pag-ibig na sinasayang natin sa ibang tao, umaakyat sa langit. Ito po ang naaamoy ng mga tao. At ito rin po yung ating naaamoy. Kaya nga po, sa huling pagtutuos, mga kapatid, nang naipako ang ating Panginoon sa krus, sinabi ng isang sundalong Romano, ang taong ito ay tunay na anak ng Diyos. Naamoy niya ang pagsasayang ng pag-ibig, pag-aalay ng buhay. Naamoy niya na ang taong ito ay marunong magmahal sapagkat ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo, marunong ka ba talagang umibig? Marunong ka ba magsayang? Kung hindi ka nagsasayang at iniisip mo, baka masayang lang ang gagawin ko, ang aking paghihirap, wag na lang. Hindi po mga kapatid. Magmahal ng magmahal, nagmamahal. Kahit na walang resulta, kahit na walang pumapansin sa'yo, kahit na tila walang patutunguhan, kahit walang mangyayari, magmahal ng magmahal na magmahal. Sapagkat ang pag-ibig, sa huling pagtutuos, marunong at hindi natatakot magsayang.